Rest back na nga po ba ito para po sa oposisyon? Sa paglaya po ni Laila de Lima, mababaliktad nga po ba talaga nila ang tunay na nangyari? We're all so happy to have you with us and we all love you very much. Nakakaawa naman talaga tong si Laila de Lima, mga idol, no? Lalo naman po nakakaanting ng puso nung iyakap po siya ni Risa Hontiveros. Ewan ko ba sa inyo? Baka sa susunod yan, maging hero bigla si Laila de Lima dahil sa nangyari, ha? So, paano rin po ninyo mapapatunayan na hindi po ito totoo? Lalong-lalo na po nung may nagsabi po na Jonel sa loob po ng Senado, mga idol. Naalala niyo po ba si Jonel? Yo, what's up mga lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Laila de Lima po mga lodi, nakapagpiyansa at lumaya po mga lods after po pahintulutan ng korte po na siya po ay makapagpiyansa. After 6 years mahigit po yata, siya pong nakulong habang nililitis po yung kanyang kaso. Kawawa rin mga lodi, no? At dito nga mga lodi, mukhang re-rest back na po si Laila de Lima. Dito po kay ex-president o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama po si Risa Hontiveros. Sa wakas, may kasama na po si Risa sa pagtuligsa sa ating administrasyon o dating administrasyon mga idol. Nakakatawa pong isipin mga lodi, no? Sa dami-rami po ng ebidensyang nakala po laban po kay Laila de Lima, dapat po non-bailable po ito. Pero sa dami po namang sulat na sinumiti nila dito po para po hilingin na magkaroon po ng bail para po dito po sa kasong kanyang kinakaharap, ayan po, natupad na po ang kanyang pangarap. Nakapagpiyansa na po si Laila de Lima. Pero bago po ang lahat mga lodi, balikan po muna natin ang nangyari po kay Laila de Lima. Nung panahon po kasing nanungkulan bilang Pangulo ng ating bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po inakusahan na siya daw po ay naging protector dyan po sa loob ng bilibid. Pero mga lodi, napatunayan naman po at marami pong mga ebidensyang nakalap about po dito. Kaya nga po siya po ay nakulong dahil po dito po sa illegal drugs trading mga lodi. Siya po ay inaakusahan na naging protector o nagpapahintulot ng illegal na droga dyan po sa loob po ng bilibid. Ang lupit po mga lodi, no? Sa loob ng bilibid, meron po nagnenegosyo ng illegal na droga. So, eto na nga mga lodi, no? Dahil nga po siya ay nakalaya na, in-interview po siya ni Risa Hontiveros o ni Senator Hontiveros. At may mensahe po ito para po kay de Lima. Nakakaiyak nga po yung mensahe mga lodi. Ating panoorin, pero bago po tayo magsimula, please click the subscribe button and click yung notification bell para lagi kayo ma-update sa ating video mga lodi. So, eto na nga, rest back na nga po ba ito para po sa oposisyon? Sa paglaya po ni Laila de Lima, mababaliktad nga po ba talaga nila ang tunay na nangyari nung panahon pong siya po ay nililitis mga idol? Panoorin po natin. Napakalaking vindication ito sa buong oposisyon. Itong vindication sa'yo. Kasi sa lahat natin, ikaw talaga yung sumalubong sa pinakamatinding dagok galing sa dating presidente. Ayan na mga lodi. Ito na nga yung sinasabi ko, babalik na rin na nila yung totoong nangyari. Dahil nga po, siya po ay nakalaya dahil po sa piyansa. At yung sinasabi po lang, napakalaking vindication daw po mga lodi. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na mukhang mababaliktad po ang sitwasyon. Dahil nga po, napagbigyan po siya ng korte makapagpiyansa. So, ibig sabihin, humihina po yung kaso laban po dito kay Laila de Lima. Dahil kung totoo nga po, na malakas pa rin po yung kasong kinakaharap ni Laila de Lima, hindi po nila pahihintulutan na makapag-bail po ito dahil non-bailable po yung kasong kinakaharap po ni dating Senador Laila de Lima mga lodi. So, eto na nga mga lodi, no? Patama agad kay Tatay Digong, ito pong sinabi ni Risa Hontiveros na sabi nga daw po, siya daw po ang sumalubong sa kalupitan ng dating administrasyon. Pakinggan nyo pa pong mabuti mga lodi kung ano pong kasilungan-lingan na naman po yung pinapakalat nila sa ating bansa. Ikaw talaga yung sinirang puri niya, sinubukang gawin. Ikaw talaga yung wineponize niya yung buong legal system para lang parusahan ka kasi ikaw yung unang nag-imbestiga sa kanya. You continue to speak truth to power. At kahit sinubukan niyang tambakan ka ng mga... Ako na magsasabi ng pekeng kaso. Hindi naman ikaw nagsasabi. Pwede ba yun mga lodi? Gagawan ka ng peking kaso kahit na napakaraming ebidensyang nagsilabasan nung nililitis po si dating Senador Laila de Lima.
So, pinapalabas ninyo sa si Tatay Digong at ang administrasyon niya puinersa si Laila de Lima na maikulong dahil nga po ito'y lumalaban sa ating administrasyon. Kaya nga kayo tinawag na oposisyon. Dahil wala naman naging mabuti sa inyo. Puro pangit ang naging resulta ng pamamahala ng mga dating naging presidente ng ating bansa. Maliban na lang kapag kakampi ninyo. Tama po ba ako? So, ayan na mga Lodi. Unti-unti na nilang binabaliktad ang nangyari dahil nga po dito sa paglayang pansamantala ni Laila de Lima. So, peking kaso daw po, sabi ni Risa Ontiveros o ni Senator Ontiveros, mga Lodi. Mamaya ipapakita po natin kung paano po niya nasabing peking kaso nga po Na-survive mo lahat yan. Na-survive mo yung stroke. Na-survive mo yung hostage taking. Paano hindi ka may stroke dito, Laila de Lima? Tingnan mo naman yung suot mo. Halos hindi ka na makahinga dyan dahil sa PPE, meron ka pang face mask, face shield, anak ng tinapay naman. Sinong hindi ma-stroke dito? Face mask nga lang, nahihirapan ako huminga. Ewan ko ba mga Lodi, kapag naka-face mask ako, sobrang habol na habol ako sa paghinga ko. Eto pa kaya naka-PPE, may balabad pa sa... Ewan ko ba kung anong klaseng disenyo yung meron lagi dito sa liig ni Laila de Lima. O, tinatabunan lang ba niya dito yung merong choconut sa batok? Pasensya na. At about po dun sa hostage crisis, mga Lodi, o hostage taking na tinatawag nila. Nakakapagtaka mga Lodi. Ikaw ay sinabay dun po sa mga kriminal at napatunayan talagang kriminal mga idol, no? Bakit magkasama po sila dun sa mga nililipat po na mga preso? Kung hindi ako nagkakamali, yan po yung hostage taking na naganap nung time na yun. At eto mga Lodi, nakakapagtaka. Eto pa rin po si Risa Ontiveros ang to the rescue nung time na yun. Medyo nagkakaroon ba kayo ng puzzle about dito? Hostage taking, about po dun sa stroke, mga Lodi. To the rescue lagi po si Risa Ontiveros. O, ito pa, tuloy pa natin mga idol Inom ka muna ng tubig, Laila de Lima. Mukhang parang ikaw natatawa ka rin sa mga pinagsasabi ni Risa Ontiveros. Nagtatanong lang naman. Hindi ka tumigil magsalita sa mga issue. Libo na siguro yung mga handwritten letters mo from Krame. And here you are. Here you are. So itong pagpapayag sa wakas na makapost ka ng bail at yung napipinto mong ganap na paglaya. Parang sumilip na ulit yung sikat ng araw. At alam natin, kahit napakatagal ng naging gabi mo, napakatagal ng gabi ng maraming kababayan natin. Once sumikat yan. Nadamay na naman yung mga kababayan natin. Sa totoo lang mga idol, kung hindi lang po talaga ito naibalita na ganito, wala po talaga akong pakialam about dito kay Laila de Lima. Dahil mga Lodi, karapatan naman po talaga niya yan. I-request kung gusto niya pong mag-file ng bail. Karapatan po niya yan. Nasa batas po yan mga idol. Depende na lang po talaga yan kung papayagan o hindi. Siguro nagkaroon po ng maliit na butas para po mapayagan o mapahintulutan po siya makapag-bail mga Lodi. Pero totoo lang, wala pong pakialam ang taong bayan sa nangyayari po kay Laila de Lima. Akin lang po talagang tinatalakay dahil mga kasinungalingan na naman po ang mga pinapakalat nila. Dahil sa mga ginawa mo, hindi mapipigilan kumalat yan. So we're all so happy to have you with us and we all love you very much. Nakakaawa naman talaga tong si Laila de Lima, mga idol, no? Lalo naman po nakakaantig ng puso nung niyakap po siya ni Risa Ontiveros. Ewan ko ba sa inyo? Baka sa susunod yan, maging hero bigla si Laila de Lima dahil sa nangyari, Dahil siya po'y nakipaglaban kay Tatay Digong. Kaya po ito ang nangyari at lumabas nga po ang katotohanan. Yan po ang palalabasin nila sa tingin ko lang. Kaya po nandito na naman po uli si Peps TV para po pigilan itong nangyayaring ito. Dahil mga idol, kung wala po talaga matibay na ebidensya about ito kay Laila de Lima, sa tingin nyo po ba, mapapasok po siya sa bilangguan? At kung sa tingin nyo po ba na hindi po ba talaga totoo ang mga nangyayari nung time po na siya po ay namamahala dyan sa loob ng bilibid, bakit may mga ebidensya pong ganto? Na si Laila de Lima, mga Lodi, sa loob ng preso o sa loob ng bilibid, nag-concert pa siya. Pinapaalala ko lang po sa inyo, baka po kasi kayo nakakalimot lang. At baka po kayo'y ma-brainwash na naman po sa pinagsasabi ni Risa Ontiveros na gawa-gawang kwento lang daw po ang kaso po na pinataw po kay Laila de Lima, mga Lodi. Palalabasin na naman po nila na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, punersa nga lang daw po, ginamit ang kapangyarihan para po si Laila de Lima ay makasuhan. Pero, dito po sa mga ebidensyang ibabalik po natin sa inyo, na ito nga po si Kulangko, kung hindi ako nagkakamali, bakit po
po siya nakakapag-concert sa loob ng Bilibid kung walang pahintulot o hindi po hinahayaan ni Laila de Lima na mangyari to. Nakakagawa pa nga po siya ng music video sa loob po ng bilangguan. Paano po nangyari yon, Laila de Lima? At eto nga, marami pong naglabasan, mga whistleblower, na nanumpa pa nga po ito para po patunayan ang mga nangyayaring hindi kaaya-aya sa loob po ng Bilibid. Tapos sasabihin nyo, gawa-gawang kwento lang o kaso yung isinampa kay Laila de Lima nung time po na Pangulo po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So paano rin po ninyo mapapatunayan na hindi po ito totoo? Lalong-lalo na po nung may nagsabi po na Junel sa loob po ng Senado, mga idol, habang nililitis po itong kasong ito. Naalala niyo po ba si Junel? Yung bodyguard po, kung di ako nagkakamali, ni Laila de Lima. Diba? Kaya mga idol, papakita ko lang po sa inyo kung ano po talagang tunay na nangyari. Baka po kasi ma-brainwash kayo. Eto po yun mga idol. Papaalala ko lang po sa inyo bakit po nakasuhan si Laila de Lima. Dahil po dito sa mga ebidensyang nakala po nang siya po'y nililitis pa. Pakinggan at panoorin nyong mabuti. Bakit mo naman naipasok yan samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid? Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice si Secretary de Lima po. Alam nyo na po yung pinasok mga lodi. Dahil pa lang po dito sa title na to, Bilibid Drug Use. So yan po pala gawa-gawang kwento lang. Paano po ninyo nasabi yun, Risa Hontiveros? Baka sa susunod na halalan, makita na naman natin po si Laila de Lima na nangangampanya at personal na po itong mangampanya sa inyo. Dahil nung nakaraan nga, kahit nasa loob po siya ng Bilibid, nakapag-file pa rin po siya ng COC nung time po na tumakbo pong senadora na naman sa panahon po na pangangampanya ni Leni Robredo. Diba? Only in the Philippines mga idol. Nililitis ka na nga at may kaso kang kinakaharap, nakakatakbo ka pa rin po bilang senador ng ating bansa. Dapat gumawa po talaga ng batas about dito. Kapag mayroon na pong dungis ang iyong pangalan, hindi ka na po dapat nakatakbo bilang mataas na posisyon ng ating bansa. Anong gagawing trabaho niyan kung sakaling nanalo po itong senadora na to? Ano yun? Hayahay? May power? May sweldo? Nagaling sa kaban ng bayan? Tapos nakakulong? Diba, mga idol? So, ngayon, balikan po natin si Risa Hontiveros. O, paano mo masasabing mga peki yung mga kasong kinaharap ni Laila de Lima, diba? Non-bailable po yan, pero ngayon nakapag-bail, ha? Medyo tricky pa rin po sa akin yan, mga idol. Hindi ko po alam kung sino po talaga nasa likod para po pahintulutan na magkaroon po ng bail ang kaso po ni Laila de Lima. Yan po ang ating kaaabangan mga idol, no? Para po sa mga lodi natin na walang sawang sumusubaybay sa atin, maraming salamat po sa inyo. Simula noon hanggang ngayon po, kasama ko po kayo at lalong-lalo na po sa mga nag-share ng video ko. Kayo po ang dahilan kung bakit naliliwanagan ang ating mga kababayan Pilipino sa mga ginagawa po nitong mga oposisyon na to. At para po sa mga naninira sa tandem po ni PBBM at Sara Duterte, manahimik na lang po kayo dahil hindi po talaga sila ang tunay magkalaban. Meron po talaga tayong kinakaharap na mas matindi pa pong laban. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace.